Matindi ang suporta na pinapakita ng South Korea sa modernization program ng ating hukbong sandatahan matapos i-offer nito ang mga pinaka-latest na aircraft at mga armas nito sa ating bansa at nakahanda pang pondohan ng South Korean government ang ating mga proyekto dahil alam nilang kulang sa budget ng ating gobyerno. Ibinalita nga natin itong nakaraan na pinag-uusapan ang kontrata pagdating sa pagbili ng Philippine Air Force ng KF-21 Boromei ng South Korea na kung saan nakatakdang magsasagawa ng mass production sa susunod na taon at ito ang kanilang pinakabago at pinaka-advanced na gawang aircraft. Isa itong semi-stealth 4.5 generation na fighter jet at kahit napaka-advanced nito ay sinasabing mas mura pa ito kumpara sa ino-offer na JAS 39 Gripen EF ng bansang Sweden na matagal na ring ino-offer sa ating bansa at F-16 Viper ng Estados Unidos na isa din noon sa pangunahing pinagpipilian ng ating Air Force. Pagdating naman sa Philippine Navy, malapit na rin magkaroon ng pirmahan ng kontrata pagdating sa susunod na bagong warship mula sa Hyundai Heavy Industries na isa pa ring South Korean shipbuilding company at naglaan ng gobyerno ng nasa 42 billion pesos para sa proyektong ito. Maraming disenyo ang napabalitang ino-offer sa ating bansa at isa na nga sa pangunahing pinagpipilian na yung HDF 3500 na kung saan isang upgraded na variant ng mga Miguel Malvar class frigate at di hamak na mas malaki ang vessel na ito kaya mas malaki ang budget para sa pagbili ng bagong warships. Hindi lang ang laki nito ang nagpalobo ng presyo ng mga bibilhing vessels, kundi pati na rin ang mga bagong radars at weapon systems nito at mayroong bagong dinidevelop na armas ngayon ang South Korea na may tsansang ilalagay sa ating susunod na warships. Ang weapon system na ito ay ang tinatawag na LIG Nex 1 Series 2 na isang klase ng close-in weapon system na nagsisilbing panghuling pangdepensa ng warship laban sa paparating na missiles o kahit anumang aircraft kung sakaling makalusot ito sa air defense system. Ang kasalukuyang ginagamit na close-in weapon system ng Philippine Navy ay ang Aselsan Gokdeniz 35mm series na kung saan nabili mula sa bansang Turkey at napakaganda ng armas na ito dahil gumagamit ito ng tinatawag na airburst munitions kaya malaki ang tsansa na tatamaan talaga ang target nito. Unang beses din nagkaroon ng series ng Philippine Navy at ang Gokdeniz pa ng Turkey ang kanilang nabili, subalit mayroong mga balitang lumabas nitong mga nakalipas na buwan na hindi lang sa bansang Israel ayaw bumili ng ating hukbong sandatahan kundi pati na rin sa bansang Turkey dahil na rin sa kawalan ng suporta nila sa West Philippine Sea. At kung totoo man ito, inaasahang South Korean-made close-in weapon system ang ikakabit ng Philippine Navy sa kanilang susunod na warships at tumaasa din tayo na kasing epektibo ito ng Gokdeniz dahil hindi pa nag-umpisa ang mass production nito. Gumagamit ang LIG Nex 1 Series 2 ng 30mm Gatling style rotary cannon na kung saan may rate of fire ng umaabot sa 6,000 rounds kada minuto at sinasabing kaya rin ito gumamit ng airburst munitions tulad ng sa Aselsan Gokdeniz ng Turkey. At ang nagpatindi pa talaga sa close-in weapon system na ito ay mayroon itong 4 na fixed-phase na AESA search radars na nagbibigay ng 360 degrees na detection sa kalaban at isang EESA tracking radar at napakabilis umano mag-react ng weapon system na ito kaya malabong makalusot ang paparating na missiles at aircraft. Dinidevelop ito ng South Korea upang palitan na ang kanilang Phalanx 20mm close-in weapon system na medyo outdated na rin at hindi kasing epektibo ng mga bagong weapon system kaya gumagawa ang bansa ng sarili nitong ikakabit sa kanilang warships. Malaki ang tsansa na i-offer ito ng South Korea para sa kanilang gagawing bagong warships para sa ating bansa at maganda din naman ang kanilang bagong weapon system. Subalit ang problema lamang dito ay hindi pa ito nasusubukan talaga, kaya hindi pa natin alam kung ano ang magiging performance nito. Sa aking opinyon lamang, maganda na patuloy pa rin na bumili mula sa Turkey ng Aselsan Gokdeniz dahil bagay din naman ito sa ating warship at subok na rin
ngunit ang huling pasya ay sa Philippine Navy. Mayroong land-based na version ng LIG Nex 1 Series 2 na kung saan pwedeng gamitin ng Philippine Navy o kahit alinmang sangay ng ating hukbong sandatahan upang protektahan ang kanilang military bases, lalo na ang mga missile storage facilities. Kamakailan lang ay pinakita ng Philippine Marine Corps ang kanilang bagong BrahMos anti-ship missile system na pinakamalakas na sandata ng ating bansa at kailangan din ito ng aerial protection maliban sa mga air defense system, kaya magandang bilhin ang South Korean weapon bilang pamproteksyon sa asset na ito.